Ramdam na ng maraming mga magsasaka ang bigat ng kasulukuyang sitwasyon, lalo na pagdating sa presyo ng kanilang mga ani. Sa halip na kasiyahan ay pangamba ang bumabalot sa kanila dahil sa patuloy na pagbaba ng kita mula sa kanilang pinaghirapan. Sa isang press conference araw ng Miyerkules, ipinahayag ni Edlan Dayan, isang magsasaka, ang kanilang pagkadismaya sa National Food Authority. Maraming magsasaka sa Nueva Ecija at Isabela ang binabarat ng mga trader. Ang resulta raw kasi ng idineklarang food security emergency sa bigas ng Agriculture Department ay nagpababa pa sa presyo ng palay. Ang mga nabanggit na probinsya ay rice-producing areas, ngunit nasa 15 pesos kada kilo ang bili ng traders kumpara sa 23 pesos kada kilo noon. Hindi nga kami kontento. Actually, nakakasa kami mag-rally na yung Marso para mapamukha lang sa kanila na mali yung ginagawa nila. Kasi pag nadadama mo, pagka maiisip mo, nawawalan ka ng 3 hanggang 5 piso bawat isang kilo, ano pakiramdam mo? Kung ikaw magsasaka, matutuwa ka. Hindi naman nararamdaman ng taga-gobyerno yun eh. Hindi nga raw nila maibenta-benta sa NFA ang kanilang aning palay dahil sa sobrang puno pa ng mga bodega. Kakaunting lokal na pamahalan lang kasi ang namili ng bigas sa NFA sa ilalim ng food security emergency. Sabi ng dating professor ng UP Los Baños na si Teodoro Mendoza, maling-mali raw ang naging hakbang ng gobyerno. Medyo alangan yun eh. Wala namang kulang na bigas. Bakit magkakaroon ng food emergency? So in real term, wala namang rice shortage kasi nga dahil sa over-importation last year. Wala namang tawahan ng LGU na magmamarket eh. Kailangan ng staff doon eh. Kailangan ng storage doon. So hindi nila kinonsider yon. Election time, busy rin sila. Malaking hamon daw ito para sa NFA kung papaano nila mailalabas sa bodega ang ilang buwan ng nakatenggang bigas. Sabi ng Integrated Rural Development Foundation Incorporated, hindi naman naging maganda ang epekto sa mga magsasaka ang ipinatupad ng pulisiya. Dapat nga raw ay mas binibigyang prioridad ng gobyerno ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ang itinutulak po natin ay yung comprehensive farm support na mula dun sa production, marketing, logistics, even yung supporting yung mga cooperatives para sila na yung directly mag-market. Una na ring umapela ang NFA sa lahat ng LGU na bilihin na ang lumang supply na bigas na nasa bodega nila. Kakaunting LGU pa lang daw ang namili dahilan kung bakit punong-puno pa ang mga warehouse. Dagdag pa ng Integrated Rural Development Foundation Incorporated, kailangan daw ngayon sa bansa na magkaroon ng Price Stabilization Agency. Hindi naman kinakailangan pangalan ay National Food Authority. Bigyan natin na ba? Kasi masyadong na-corrupt yung NFA. Patong-patong na krisis ng bansa. Sabi pa ng pribadong sektor, dapat bawasan ang pondo sa ilang mga proyekto na hindi naman daw nakatulong sa mga Pilipino, gaya ng flood control projects, na naging dahilan kung bakit matindi ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga karatig lalawigan na nakaapekto sa mga nasa sektor ng agrikultura. Karaniwang adobong baboy o sinigang na baboy ang niluluto ng pamilya ni Mang Bart. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng karneng baboy, mas pinipili na lang niyang maggulay para makapagtipid. Gaya po niya, ginagawa gulay-gulay na lang. Ibig na dapat karne, konting tipid lang. Kailangan talaga sa panahon ngayon, sir. Kailangan. Bagamat bumagal sa 2.1% ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Pebrero ng 2025 kumpara sa 2.9% noong Enero, ay hindi ito ramdam ng mga consumer gaya ni Mang Bart dahil sa mas lalong pagtaas ng presyo ng ilang bilihin gaya ng mga karne ng baboy at manok. Nitong Pebrero, mas bumilis ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga nasabing bilihin kung ikukumpara noong unang buwan ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Kung dati kasi ay nasa 337 pesos at 38 centavos lang ang kada kilo ng kasim noong Enero, nitong Pebrero ay tumaas ang presyo nito sa 352 pesos at 89 centavos ang kada kilo. Ganon din ang liempo na mula 352 pesos at 21 centavos ang kilo na mula 352 pesos at 21 centavos ang kilo ay nasa 367 pesos at 63 centavos na ang kilo nitong Pebrero. Mas mataas din ang presyo ng karne ng baboy sa Metro Manila nitong Pebrero gaya ng liempo na aabot sa 428 pesos ang kada kilo kung ikukumpara sa ibang rehiyon sa bansa. Una muna, yung reason for the high price, no, alam naman natin ngayon yung ASF. I think the supply because of ASF is causing the
a high price for meat, particularly pork. Nakikita ni Assistant Secretary Divina Gracia del Prado na may magiging epekto sa presyo ng karne ng baboy kung ipatutupad ng Department of Agriculture ang pinaplanong maximum suggested retail price. We expect pag na-implement ito and given other things constant, it can slow down yung inflation ng pork. It might lead to a deceleration or even a negative inflation for pork. Sa presyo naman ng karne ng manok ay bahagya itong tumaas sa buwan ng Pebrero. Medyo increasing din ang chicken similar to pork, maybe because of the bird flu that we have in the country. So bukod pa dyan, sabi ng PSA, nananatili ring mataas ang presyo ng ilang gulay gaya ng cabbage, cauliflower, pipino at talong. Isa rin sa may pagbilis ng pagtaas ng presyo ay ang pamasahe sa barko nitong Pebrero. Mula sa dating mahigit 1,500 pesos sa nakaraang taon, pumalo na ang pamasahe sa barko sa mahigit 2,700 pesos ngayon. If we look at the data, no, yung ship fare kasi nag-start sa December. So, we're thinking this is about the season, no? So, in season siya, marami talagang sumasakay dito. So, biglang tumaas. Mismong sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang nauna sa inspeksyon sa halos 20 shipping containers na naglalaman ng mga puslit na isda mula China. Sa dokumento, idinagla ng frozen taro sticks at sweet potato balls ang laman ng mga kargamento. Ngunit sa pagbukas ng mga kahon, tumambad ang toneladang frozen mackerel at galunggong na nagkakalaga ng higit 200 milyong piso. Pagmamayari daw ito ng Fendi Consumer Goods Trading at Stradava Household Trading. Mga kumpanyang haharap sa patong-patong na kaso ayon kay Agriculture Secretary Laurel. Pasok ito sa bagong Anti-Economic Sabotage Act, no? Because yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to. At ayon pa sa DA, kung hindi ito nasabat, tiyak na ibebenta ito ng mga smuggler sa merkado sa presyong dihado mga lokal na mangingisda at consumer. Pero sa ngayon, ayon sa Bureau of Customs, idadaan muna sa pagsusuri ang mga nasabat na produkto. At kung masisigurong ligtas kainin, maaari itong ipamahagi bilang donasyon sa mga biktima ng kalamidad. Nababagala ng Federation of Free Farmers sa distribusyon ng National Food Authority ng lumang supply ng bigas para sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ito'y matapos ideklara ng Department of Agriculture and Food Security emergency sa bigas kamakailan para maibenta na ng NFA sa ilalim ng Food Terminal Incorporated. Ang mga bigas silang buwan lang nakatenga sa mga bodega. Pero nababahalang FFF dahil kakaunti pa lang sa mga LGU ang nakabili ng bigas sa Metro Manila, tangi ang lungsod pa lamang ng San Juan. Sa susunod pa raw mamimili ang lungsod ng Navotas, Cotabato at Camarines Sur. Siguro hindi prioridad ng LGU na magbenta ng bigas ng NFA. Di ba? Kahit na medyo mura, may kanya-kanyang rason siguro sila kung bakit ayaw nilang i-take up yung NFA cheaper rice. Magpo-problema dyan ang NFA. Kasi hindi sila makakabawas ng kanilang nagiging lumang nila, stocks ng palay o bigas sa kanilang mga bodega. Sa mga probinsya na may malapit na bodega ng NFA, hindi pa rin bumibili ng bigas mula sa ahensyang ilang LGU. Ayon pa sa grupo, posibleng mahirapan ng NFA na makabili ng palay mula sa mga magsasaka dahil sa punong-puno na ang mga bodega nito. Dagdag pa ng Federation of Free Farmers, masisira rin ang mga bigas na pinondohan gamit ang pera ng kaban ng bayan kung hindi ito agad maibebenta. Nako, maraming mga farmers natin hindi makakabenta po ng palay sa NFA kasi mas mataas yung presyo ng NFA, nasa 23 Sa labas, siguro pinakamataas ngayon sa tuyong palay, 21 pesos per kilo. Kumisan pa nga 19 Siyempre, habang tumatagal na lalong kanyan, tatanda yan at lalong masisira, unti-unting masisira po yung bigas. Pag wala pong taker sa private sector, magbilhin yung tinatawag na aging rice. Posible rin ayon pa sa grupo na hindi bumibili ang mga LGU ng bigas dahil nalalapit na ang panahon ng kampanya para sa halalan.
Dahil dito, nanawagan na ang NFA sa mga lokal na pamahalaan na bilhin na ang lumang supply na bigas. Nakikita niyo naman yung mga bodega namin kung puno, paano kami makakabili ng marami kung wala kaming paglalagyan. So yun talaga yung very critical doon, nakikiusap na rin, no? Inilalapit namin to sa lahat ng LGUs na malapit sa mga NFA warehouses na tara na, tumulong na tayo. At ang panawagang ito ay dumating sa isang kritikal na panahon, lalo na't papalapit na ang tag-init. Nais ng NFA na makabili ng mas maraming palay habang tinitiyak na may sapat silang kapasidad sa kanilang mga warehouse para sa susunod na inventaryo. naturally, maghahanap sila talaga ng bebentahan, no? At sino ba naman yon? Yung mga private traders, no? Wala kasing kapasidad ang mga magsasaka natin na magtuyo. Yan ang nararanasan natin tuwing anihan, no? Bumababa ang presyo. That's a symptom ng kakulangan ng mga post-harvest facilities. Ngunit sa panig naman ng FFF, Problema nga lang, kahit handa yung partner na magdala ng palay sa NFA, kung hindi rin kayang i-absorb ng NFA dahil puno ang bodega, wala rin mangyari. Sayang lang yung 24 pesos na pangako. kung maalala, ibinenta ng NFA ng palugi ang bigas sa halagang 33 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan na maaring ibenta sa publiko sa presong 35 pesos kada kilo. Nasa 150,000 metric tons ng bigas ang target na maibenta sa mga LGU at GOCC sa loob ng 6 na buwan. Katumbas ito ng 150 million kilograms ng bigas.